Isang magandang hapon po, magagabi na rin po sa atin mga kaibigan. Latest weather update po tayo, pero pinapaalala ko po muna, bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe kung di ka pa nakasubscribe, and pa-hit po ng notification bell para updated ka po sa ating latest weather update. So mga kaibigan, ngayong hapon po ay patuloy pa rin po nating minomonitor at binabantayan eto nga pong low pressure area na namataan po na may layo pong 770 kilometers east of Butuan City, Agusan del Norte. Apektado rin po ilang bahagi po ng Luzon at ng Visayas nito ding habagat or southwest monsoon. So mga kaibigan, kung makikita po ninyo sa ating pinaka live track o radar, no, ito pong active low pressure area na ito ay nasa loob na po ng Philippine area of responsibility natin. Pero as of now, wala naman po itong direktang epekto or malakas na epekto dahil nasa 35 kilometers per hour pa lamang ang lakas ng kanyang hangin. At meron din siya kasunod pa na isa na cloud cluster lamang ito, hindi pa maituturing na LPA, pero malaki yung tsansa na ito nga pong tinabantayan natin na active low pressure area, no, ay mabuo within 24 to 48 hours bilang isang tropical storm or mahinang bagyo. At kapag ka ito po yung naging bagyo mga kaibigan, tatawagin po itong bagyong Dindo sa Pilipinas. Ang pinapanalangin po natin dito, kahit po sana ito yung maging bagyo, tropical storm, wag po sana maging kasing lakas ni Typhoon Karina mga kaibigan. So yung forecast weather condition natin mga kaibigan, no, makinig po kayo dahil yung mga lugar po na ito ay apektado po ng sama ng ating panahon. So dito po sa area ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Zambales at Bataan, maulap po na kalangitan ang mararanasan dyan with isolated light rains and heavy rainfall pagdating po sa gabi, mahina hanggang sa posibleng paglakas. Dahil pa rin po yan sa banta po ng southwest monsoon na pinalakas po, no, nito nga pong si Typhoon Karina. So yung impact mga kaibigan, lagi kong pinapaalala, number 1 yan, no, mag-ingat po tayo sa mababang lugar sa banta po ng pagbabaha. Gayun din po sa mga landslide prone area, umiwas po kayo dyan. Madalas po yung mga walang puno, no, yung mga naputol na puno, dyan po nagkakaroon madalas at landslide prone area po yan. Samantalang dito naman po sa area ng Bicol Region, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island at Quezon, no, maulap po na kalangitan ang mararanasan dyan, mga isolated light rains to heavy rainfall din pagdating po sa gabi, no, dahil naman po yan dito nga po sa trap ng low pressure area. So mga kaibigan, ngayon dahil may trap ng low pressure area tayo, no, mas maganda ngayon pa lamang po maghanda tayo, no, dahil ayaw natin maulit yung pinsalang naidulot nga po ni Typhoon or Super Typhoon Karina mga kaibigan. So mag-ingat po tayo anumang oras. Dito naman po sa area ng Metro Manila, Western Visayas, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan, maulap din po na kalangitan ang mararanasan dyan. Asahan po ang mahina hanggang sa paglakas or mga isolated light rains to heavy rainfall pagdating po sa gabi. Dahil pa rin po yan sa southwest monsoon. So yung impact niyan, pagbabaha po sa mababang lugar at landslide po. Doon naman po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng patuloy at malakas po na pag-uulan. Ang ilang bahagi naman po ng ating bansa ngayon ay apektado din ng localized thunderstorm. Yung mga lugar po na hindi ko nabanggit, no, pinag-iingat din po tayo sa banta nga po ng pagbabaha mga kaibigan. At dahil nga po mga kaibigan, nasa rainy season tayo, inaasahan, inahin na rin po sa pag-asa. Posible nga po 2 hanggang 3 bagyo ang pumasok, no, itong nalalapit po na buwan ng Agosto. At sahan natin na sana ito nga pong active low pressure area na ating binabantay ay hindi po mabuo bilang isang malakas na bagyo. Kung maging bagyo man ito, sana ay mahina lamang po. Nakataas din mga kaibigan ang thunderstorm advisory dito nga po sa Mega Manila, no, at inaasahan po na magdudulot ito ng pag-uulan, no. Ito po yung mga lugar mga kaibigan na apektado sa area po ng Zambales, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Batangas, Cavite, Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna within the next 2 to 3 hours po. So maging handa po tayo sa inaasahang biglaang pong pag-uulan. Dahil naranasan po, no, kaninang umaga medyo mainit po ang panahon, asahan po ngayon ng hapon hanggang sa gabi mga isolated o mga biglaang pag-uulan din po ang ating inaasahan. Tulad ng aking sinasabi mga kaibigan, wala tayong ibang proteksyon sa bagyo, no, or sa sama ng panahon, kundi yung pagiging maagap natin at paghahanda po. Ayaw naman natin maulit yung pinsalang na idulot nga po ni Typhoon Karina dahil hanggang ngayon nga po ang ilang lugar po sa ating bansa ay lubog pa rin po sa kabahaan mga kaibigan. Hindi pa rin nakaka-recover
aking iba. Nasira ang mga pananim. So ngayon po, kasama natin ang ating panalangin na sana nga po nawa hindi po mabuo bilang isang malakas na bagyo etong si Typhoon Dindo mga kaibigan or etong si Bagyong Dindo. So patuloy ko po kayong i-update and please pakiusap, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe para updated po kayo sa lagay ng ating panahon.